Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po sa araw nito ay nasa unang araw ng buwan ng Marso. This is the first day of March. Bilis po ng panahon sapagkat binibilang ko kanina, parang 9 na buwan na lang, December na naman. Di ba? Bilis ng araw. At ngayon din po ay ikalawang linggo ng Kwaresma, the second Sunday of Lent. At alam ho natin ang Kwaresma, mga kapatid, ay mga sagradong araw, mga banal na araw, upang maihanda ho natin ating mga sarili, maihanda ho natin ating mga puso sa pagdiriwang, paggunita ng misteryong Paskal ng ating Panginoon, or the Paschal Mystery of the Lord. Ano po yung misteryong Paskal na tinatawag ho natin? Ito po yung pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus. So in short, we have 40 days before we reach Holy Week. Holy Thursday, Good Friday, and Easter Sunday. At sa araw nito, mga kapatid, matutunghayan ho natin sa ating ebanghelyo, ayon sa panulat ni San Mateo, ang pagbabagong anyo ni Jesus. Si Jesus na ating Panginoon ay nagbago ang kanyang anyo. Anong sinabi ho sa atin ni San Mateo? His face shone like the sun, and his clothes became white as light. Nagliwanag ang mukha ni Kristo na parang araw at nagliwanag ang kanyang kasuotan. Di ba? Pag in-imagine ho natin parang yung Hollywood movie. No? Biglang nagbagong anyo ni Jesus. Pagbabagong anyo ng Diyos. Transfiguration. Amen? O sabihin nga natin, transfiguration. Ano ngayon ang transfiguration? Alam ko, pagbabagong anyo. Pero ano ibig sabihin nitong pagbabagong anyo ni Jesus? Halimbawa, tumingala po kayo. Ayan, nakita niyo po ang ating ceiling. Ilang buwan na lang ay magbabagong anyo niyan. No? Gaganda ang loob ng ating simbahan. Gaganda ang ating kisame. Gaganda ang ating retablo. Gaganda ang kapaligiran. Bagong kulay, bagong bihis. Maganda. Nagbagong anyo. Magbabagong anyo ang ating simbahan. Yan ba ang transfiguration? Yes or no? Hindi. Hindi yan transfiguration. Kasi ang tawag ho dyan ay renovation. Isa pa, meron ho tayong sasakyan, lumang sasakyan, gusto mong ibenta, babaguhin mo ang kulay, lalagyan mo ng magandang upholstery, bagong upuan, lahat, bago. Nagbagong anyo ang iyong sasakyan. Transfiguration, yes or no? Alam na. Anong tawag doon? Restoration. Isa pa, meron kang barkada, basketballista, matangkad. Barkada kayo, close na close kayo. Pero ikaw ay napunta ko sa Dubai, naghanap buhay ka doon. Matagal na panahon, hindi ka bumalik. Bumalik ka na lang kasi may gyera. Nakita mo yung parang pamilyar. Yung tao na yon. Kilala mo kasi barkada mo ho siya, pero ay bihis babae na. No? Matangkad, pero maputing-maputi na, mahaba ng buhok. Pang beauty queen na, may dibdib na. Nagbago ang kanyang anyo. Transfiguration, yes or no? Anong tawag doon? Restoration. So ano ngayon itong pagbabagong anyo ng ating Panginoon? Maliwanag ang sinabi ho sa atin ni San Mateo, nagbago ang kanyang itsura, ang kanyang mukha nagliwanag, ang kanyang kasuotan ay nagdingning.
Sa madaling sabi mga kapatid, no? Ang transfiguration ay ang pagpapakita ni Jesus ng kanyang pagka-Diyos sa kanyang mga alagad. Pinakita ni Kristo ang kanyang itsura kapag siya po ay nasa langit na. Ipinakita ni Kristo ang kanyang kaningningan, ang kanyang kaluwalhatian sa kanyang mga alagad kung siya ay kapiling na ng Ama. Para bang sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, eto ang magiging itsura ko kapag ako'y naluwalhati na. Eto ang magiging itsura ko kapag ako'y nasa kaharian na ako ng aking Ama. Yun ang ibig sabihin ng transfiguration. Pinakita ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos sa kanyang mga alagad. So in short, sila po ay pinatikman ng langit. Nakatikim sila ng langit. Kaya ang tanong ko natin ay bakit yun ginawa ni Jesus? Bakit kailangan ipakita ni Kristo ang kanyang itsura, ang kanyang pagiging Diyos sa kanyang mga alagad? We have to understand, my dear brothers and sisters, na noong mga panahon na yon, si Kristo at ang kanyang mga alagad ay naghahanda na para pumasok sa Jerusalem. Kung kayo po ay nakapasyal na ho sa Holy Land, sino po yung naka-pilgrimage sa Holy Land? Yung Holy Land na totoo, hindi yung Holy Land dyan sa Subic. Sino pong nakapunta na ng Jerusalem? Wala pa. Kapag pupunta ko kayo ng Holy Land, isa sa mga pilgrim sites sa pupuntahan po ninyo ang Mount Tabor. Ang Mount Tabor ay kung saan naganap ang ating kwento sa araw nito. At ang Mount Tabor ay isang malaking bundok, mataas na bundok, na nasa labas ng lungsod ng Jerusalem. Mount Tabor is located outside the city of Jerusalem. At nung mga panahon na yun, nandito si Kristo sa Mount Tabor. Kung pupunta ho kayo ngayon sa Mount Tabor, mayroon hong napakagandang simbahan na ang tawag doon ay Church of the Lord's Transfiguration. So, naghahanda na si Kristo sa kanyang pagpasok sa Jerusalem. At ano bang mangyayari sa Jerusalem? Ano mangyayari sa Jerusalem? Sa Jerusalem, tutuparin ni Kristo ang kalooban ng Diyos. Sa Jerusalem, si Kristo ay daranas ng pagkatindi-tinding hirap. Siya po ay haharap sa mga punong saserdote. Siya po ay hahagupitin. Si Kristo ay magbabata ng mabigat na krus. Si Kristo ay aakyat sa Kalbaryo. Si Kristo ay ipapako sa krus. Si Kristo ay tutusukin ng sibat. Habang nakabayubay siya sa krus, siya po ay mamamatay, siya po ay ililibing. Lahat ng yun, mga kapatid, ang mangyari sa Jerusalem. Mag-aalay na si Kristo ng kanyang buhay sa Jerusalem. At nangyari itong pagpapalit ng anyo o pagbabagong anyo ni Kristo sa bundok ng Tabor upang sa ihanda rin ang kanyang mga alagad sa kanilang masasaksihan sa Jerusalem. Biyernes Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Linggo ng muling pagkabuhay. Para sa ganun, pagpasok ni Kristo kasama ng kanyang mga alagad sa Jerusalem, at makikita ni Simon Pedro, makikita ni Juan, makikita ni Santiago at ang mga alagad ang mangyari kay Kristo. Masasaksihan nila na si Kristo ay duguan, masasaksihan nila si Kristo ay puno ng latay, masasaksihan nila si Kristo na ipapako sa krus, mamamatay sa krus, masasaksihan nila na si Kristo ililibing. Kapag nasaksihan nila ang mga bagay-bagay na yon, hindi sila panghihinaan ng kalooban. Hindi sila matatakot. Hindi sila maduduwag. Hindi sila tatagbo. Bakit? Babalikan nila ngayon ang kanilang karanasan sa bundok ng Tabor. Babalikan nila ngayon itong naranasan nila at nakita nila sa bundok Tabor at sasabihin, hindi dito magwawakas ang buhay ni Jesus.
Hindi sa krus hahantong ang buhay ng Panginoon. Hindi sa libingan matatapos magwawakas ang buhay ng Panginoon. Sapagkat nasaksihan nila na may muling pagkabuhay para kay Jesus. Nasaksihan nila ang kaningningan ni Jesus. Nasaksihan nila ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? Pero para mangyari ang lahat ng ito, kailangan bumabaho sila sa bundok ng Tabor. Kailangan sila ay pumasok sa Jerusalem at akyatin ni Kristo ang bundok ng Kalbaryo. Pero madalas, katulad din ho natin si Pedro. Si Pedro nakatikim ng langit. Si Pedro nakatikim ng ginhawa, ng sarap. Si Pedro nakakita ng maganda. Kaya nga nung sabi ni Pedro nung nasaksihan niya ang mga nangyari kay Kristo, Lord, it is good for us to be here. Salamat Diyos at nandito tayo ngayon. Na mabuti Lord at nandito kami ngayon. Wow, ang sarap-sarap. Wow, ang ganda-ganda. Dito na lang tayo Lord. Huwag na ho tayong bumaba Lord. Huwag ka nang magpakapako sa krus. Huwag ka nang papasok sa Jerusalem Lord. Dito na lang tayo. Kung gusto mo, pagtatayo pa kita ng bahay. Isa sa iyo, isa kay Elias, isa kay Moises. Dito na lang tayo Lord. Masarap dito. Ganyan na ganyan din ho tayo. Diba? Mas masarap magsimba dito sa mall kasi malamig, may aircon. Huwag na tayo doon sa Mira. Ang init-init doon. Dito na lang tayo sa Dagaytay, malamig. Huwag na ho tayong bumalik sa Escopa. Ang baho-baho doon. Ang kipot-kipot ng mga kalsada doon. Mainit doon. Dito na lang tayo sa Baguio. Ang ganda-ganda ng panagbenga. Enjoy. Chillax-chillax lang tayo. Huwag na tayong bumaba sa Quezon City. Ang daming problema doon. Ang ingay-ingay doon. But you see, my dear brothers and sisters, ang sinasabi ko sa kanila ni Kristo at sinasabi din ni Kristo ngayon sa atin, no pain, no gain. No pain, no glory. Kung gusto nyo ng kaluwalhatian, magsakripisyo. Kung gusto nyo ng kaginhawaan, magtiis. Amen? Kailangan ho nating bumaba sa ating bundok ng Tabor, pasukin ang ating Jerusalem at tahakin ang landas patungong Kalbaryo. Amen? Nasaan bang ating Jerusalem? Nasaan? Nasa loob ng bahay. Sa bahay, nandun ang Jerusalem. Amen? Ang ating lugar pagawaan, nandun ang Jerusalem. Sa ating opisina, sa ating paaralan, nandun ang Jerusalem. So kung gusto ho nating guminhawa ang ating buhay, kung gusto ho nating makasama sa muling pagkabuhay ni Kristo, huwag ho tayong matakot. Pasukin ho natin ang ating Jerusalem at pagtasin natin ang landas ng krus patungong Kalbaryo. Amen? Tumingin ka nga sa kaliwa, kanan. Yan ang iyong krus sa buhay. Yung mga mahal mo sa buhay, sila yung magbibigay din sa iyo ng sakit sa damdamin. Yung mga minamahal mo sa buhay, sila din ang dudurog na iyong puso. Yung mga iniingat-ingatan mong mga tao, yung mga pinakamamahal mong tao, sila din ang sanhi ng iyong pagdadalamhati. Pero kung gusto nating masama sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, patulad ho tayo kay Abraham. Sa unang pagbasa. Sa unang pagbasa, si Abraham ay hinikayat ng Diyos, iwanan mo ang iyong bayan. Iwanan mo ang iyong pamilya, Abraham. Iwanan mo ang maginhawa mong buhay, Abraham. Iwanan mo ang lahat, Abraham.
Anong ginawa ni Abraham? Natakot ba siya? Hindi. Kahit hindi sigurado si Abraham, walang kasiguraduhan si Abraham, sumunod siya, tumalima siya sa Diyos. Iniwan niya ang kanyang bayan, iniwan niya ang kanyang pamilya, iniwan niya ang kanyang hanap buhay, iniwan niya ang lahat ng kanyang mga ipinundar at pumunta sa Ur. Pagkalayo-layong lugar, wala siyang kakilala doon. Pero pumunta si Abraham, ang tanging baod ni Abraham ay malalim na pananampalataya sa Diyos. At dahil pumunta si Abraham, sumunod si Abraham sa kalooban ng Diyos, biniyayaan siya ng Diyos. Anong naging biyaya kay Abraham? Anong naging gantimpala ni Abraham? Abraham was made the father of many nations. Amen? Pamilyang iniwan ni Abraham. Pero ang binigay sa kanya ng Diyos ay milyong-milyong pamilya. Iniwanan ni Abraham ang kanyang mga alaga, hayop, mga pinundar. Pero ang kapalit, buong mundo. So you see, my dear brothers and sisters, kung may hinihingi ho sa atin ng Diyos, tiyak, may nakalaang gantimpala para sa atin. Amen? At yun din ang hinihingi ho sa atin ng Diyos, mga kapatid, na magsakripisyo ho tayo. Magtiis ho tayo. Sapagkat kung hindi ho tayo magtitiis, kung hindi ho tayo magsasakripisyo, hindi rin ho tayo makakasama sa kaluwalhatian, sa buhay na walang hanggan. Amen? Kung gusto mong maging abogado, mag-aral ka muna. Kung gusto mong ma-promote, mag-manager, pagsumikap ka. Kung gusto mong giminhawa ang iyong buhay, yumaman ka sa buhay, magbanat ka ng buto. Yun ang ibig sabihin doon. Kung gusto ko natin laging ginhawa, gusto ko natin lagi kaluwalhatian, gusto ko natin sarap, pero ayaw ho nating pumasok sa Jerusalem, ayaw ho nating bagtasin ang landas ng krus patungong Kalbaryo. And so, my dear brothers and sisters, yun ang hilingin ho natin sa Diyos sa misang ito. Na naway, katulad ni Abraham, tayo din po ay magkaroon ng malalim na pananampalataya para sa Diyos. Huwag ho tayong matakot magsakripisyo. Huwag ho tayong matakot magbigay. Huwag ho tayong matakot na bitawan ang mga bagay-bagay na nakagisnan ho natin katulad ni Abraham sapagkat may gantimpalang naghihintay para sa atin. Magtiwala ho tayo sa Diyos. Kumabit tayo sa Diyos. At yun ang hilingin ho natin, mga kapatid, na naway ipagkaloob sa atin ng Diyos ang pagtitiwala katulad ng kay Abraham. Hindi man tayo sigurado, hindi natin alam. No? Pero naniniwala ho tayo na hindi ho tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Hilingin din ho natin sa Diyos na naway ipagkaloob niya sa atin ang grasya, ang lakas na magtiis. Mahirap ang magmahal. Mahirap ang umibig. Mahirap magpatawad sa mga mahal sa buhay. Ayaw natin yung nadudurog ang ating puso paulit-ulit. Ayaw nating nasasaktan ng paulit-ulit. Pero kung gusto ko nating makarating, kung nasaan ngayon si Jesus, walang ibang paraan, kundi tahakin ho natin ang landas ng krus, ang landas ng pag-ibig. Sana matulad tayo kay Jesus. Tumalima ho tayo sa kalooban ng Diyos. Sumunod tayo sa Diyos upang sa pagharap ho natin sa Diyos, bibigkasin din ni Kristo ng Diyos sa atin ang kanyang sinabi kay Jesus. This is my beloved Son. This is my beloved daughter in whom I am well pleased.